klase ng pagkain. Ano siya? Isa siyang adobo din. Pero mas pinasosyal na adobo. Wow. Yung nilagyan ng truffles. Iba yun. May ibang take ng adobo, pero kasi hindi alam, maraming hindi nakakaalam na sobrang masa ni Ryan kausap. Yung parang adobo, ang daling lutuin, gusto mo kainin every time na namimiss mo ang Pilipinas. Pero, pag hindi mo nakuha yung tamang timpla, hindi mo na-jackpotan, hindi mo siya makakain ng tama. Kahit kailan, hindi mo siya magagawa kainin with kanin. With Ryan kasi, sa umpisa akala mo mahirap timplahin, tapos akala mo medyo parang konyo. Yung pala. Yun pala, hindi. Hindi. Koboy, adobo rin ba ang ulam o meron pa bang isang ulam na pwede mong lutuin at kainin araw-araw? Siguro, beef stew yan. Korean beef stew. Sarap. Kaya ko siyang, niluto ko lang yun kanina sa bahay bago ko umalis para may tanghalian na mag-aama ko. Bago ko nagpunta ng asap, niluto ko siya. Kasi gusto ko umuwi na yung dinatakayin. May ulam pa. You know, motivation. But you know, like kanina, I was listening to Chef Gene Gonzalez. Sabi nga niya, you have the passion. You have the heat. He used that, di ba? Juday, what is it about, you know, cooking that fulfills you? Siguro dito ba kasi, for the longest time, di ba, meron kang hinahanap kapag artista ka na hindi ka nakatapos sa pag-aaral, meron kang gustong patunayan sa mga tao na hindi lang po ako basta artista. Meron ka akong iba pang alam gawin matulad sa pagpapatuloy ng luha, maaaring pagpapagawa sa mga tao, paghawak ng baril kapag action scene na gagawin. Gusto kong patunayan na meron akong puso ng isang estudyante. Yung nauuhaw ako sa pag-aaral, nauuhaw akong matuto ng higit pa sa pag-arte. Kaya siguro, pagluluto yung sobrang mahal na mahal ko. Kasi meron akong fulfillment every time na nagluluto ako, pag malungkot ako, masaya ako, or may party. Tapos nilitamit ko yung buong party nang ako lang lahat yung gumawa. Sobrang proud sa sarili ko. Para siyang award for me. Para siyang acting award para sa akin na nagawa ko siya, hindi ako nag-order ng take-out. I get it. No, I totally get it. Yung parang yung hunger na sinasabi, di ba? Na you just want to prove also, Juday, to people watching you. Kasi umaarte ka, yung lahat nga ng sinabi mo. But there are other things na as a person, di ba, naghahanap ka ng fulfillment. Si Gak kanina was saying that meron kang fear to open another restaurant. Oo eh. Bakit? Sa sobrang daming masasarap na restaurants ngayon dito sa Pilipinas at sa Metro Manila, alam mo yan. Kung saan tayo napupunta para makipag-meeting at nalitikman natin ang lahat ng pagkain. Sa sobrang dami kong alam sa pagkain, may mga pagkakataong hindi mo naiiwasan na makapagbigay ng komento sa kung anong kinakain mo. Okay. Natatakot ako na baka hindi kaya ng puso kong tumanggap ng kritisismo at saka baka hindi ko mapanukigan. Kasi full-time job talaga ang pagkakain ng restaurant. That's right. Every time I listen sa mga kwento ng mga chef judges sa kasama ko, mas talong nabubuo yung takot ko na grabe yung overhead, yung ganito, yung ganyan, yung menu na kailangan mo ilagay, yung pagpapasilat na kailangan mo ilagay, at at the same time, yung pang-ano na alagaan mo. Kasi syempre, once you put your name out there, na may restaurant ka na, iba na yung... That's your reputation. Yes, hindi na ito basta na lang pagiging artista. And sa panahon ngayon, ang dami mga food bloggers, you just can't please everybody naman talaga, di ba? So parang, sa bahay na lang ako magluluto, tumatalo pa ako ng reservations sa so yan, alamin po niyo kung paano ako makakontak. Are you serious? Yeah. May mga catering ako mini. Sa mga personal friends naman. Nasa mood ako talaga na magluto. Tapos, if I feel na namiss ko na yung mga kaibigan ko, ako yung taro sa nila, pwede ba ako magluto sa kusina ninyo? Tapos, ako yung gusto ko yung gano'n yung set up ako, may table setting, tapos may 7-course meal. We're talking about cooking and I can almost smell the passion. Alam mo yun, parang, pero naiintindihan ko rin yun, yung parang validation na parang, not that you're afraid of competition, pero hindi na-realize ng tao that putting up a restaurant has many sides. May business side, may creative side,
Diba? And of course, you are validated by so many people. Masarap, hindi masarap. And what you're trying to say also is that hindi mo pwedeng i-sideline. You really have to pay full attention to the business. Kailangan may isa sa mga ginagawa ko na kailangan ko munang i-address. Kung halimbawa buo ang puso ko sa pagbubukas ng isang restaurant. Pero dito boy, it's a dream. Isa talaga siya malaking pangarap para sa akin. Ang dami nagtatanong kung kailan magbubukas. Nakakataba ng puso kasi di ba yung sinasabi nila, bakit hindi mo ilagay sa restaurant yung mga recipes mo? Bakit para maging mo ng mga tao yung ginagawa mo? Nakakataba ng puso, nakaka-overwhelm, nakaka-proud sa sarili na may narating naman pala yung pinag-aralan ko at yung pinaghirapan ko sa pagluluto ko. Pero parang gusto ko lang munang namnawin yung mga words na yun. God's good time. Hindi pa talaga ako ready, but it's a dream. And someday. And it will happen. Claim it. It will happen. Kasi yung sinabi mo ngayon, I got it. Yung sharing. At a certain point, amidst all the takot, di ba? Kasi syempre, kinakalculate mo yung risks. Hindi lamang sa pera, pero yung, sabi mo nga, yung pangalan na iningatan mo, yung reputasyon. But you calculate it. But at the same time, iniisip mo rin na, I want to share what I have. I want to share what I know. Di ba? Let's talk about MasterChef.